Hapong ito, naway gabayin mo kami sa aming pag-aaral ng iyong salita, ang banal na spirito ang gumabay sa amin upang may paliwanag namin at masabuhay namin ang iyong mga aral. Salamat po sa iyong kaluwalhatian at sa iyo ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Okay na po. Amen. Yan. Kumusta po ang lahat? Yung tag-ulan. Tag-ulan. Kanina nanggaling kami sa Barrio Bicol. Doon nga po, no? Baha po pala doon. Kasi yung Wawa, yung Laguna Lake, ay konektado pala doon. So may tulay doon na kahoy na pinagdadaanan ng mga tao. Pero lagi tayong manalangin sa Panginoon na wag umulan ng sobrang lakas. Yan. Purihin po ang Diyos. Amen. Tayo po ay nasa pag-aaral ng pangako ng Diyos sa ating buhay. Kung paano natin matatanggap ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Una, na pag-aralan natin na tayo, ang lahat ng mga pangangailangan natin ay nasa kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos ay nagsisimula yon sa puso ng tao, sa kanyang mga anak. Dahil nandito naggagaling sa puso ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang pagmamahal, lahat nandito sa puso nang gagaling. At maging ang salita ng Diyos ay sa puso itinatanim. Sabi nga ng salita ng Diyos, no, na ang kanyang kaharian, ito ay yung kanyang sistema, ito yung kanyang batas. Nandun ang kagalingan, nandun ang pagpapalaya sa kahirapan, sa sakit at karamdaman, nandun ang mga pagpapala, nandoon ang mga ugali ng isang tunay na Kristiyano. Lahat ng yun ay nandoon sa kaharian ng Diyos. Napag-aralan din natin na ang importansya ng pananampalataya para makuha at matanggap natin ang mga pangako ng Diyos. Dahil kung tayo ay walang pananampalataya, hindi natin matatanggap ang mga pangako ng Diyos. Dahil pag tayo ay lalapit sa Diyos, kinakailangan ng ating pananampalataya. Nakita po natin sa mga example sa Bible, yung babae na inaagasan ng dugo for 12 years, naubos ang kanyang pera sa pagpapagamot. Nung sinabi niya sa kanyang sarili, mahawakan lang niya ang laylayan ng damit ng Panginoong Yesus, siya'y gagaling. Nagsimula sa kanya ang pananampalataya sa babaeng yon. Walang ginagawa si Jesus. Naglalakad si Jesus ng time na yon. At yung babaeng yun, sinabi, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Nung nahawakan niya ang laylayan ng damit ng Panginoon, siya'y gumaling. Nung araw ding yun, natanggap niya ang kagalingan. Ganon din, marami rin. Ang tulad ni Bartimeo sa isang bulag, hindi makakita, walang paningin. Sumisigaw siya sa Panginoon, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin, maawa po kayo sa akin. Bagamat ang mga taong nakapaligid sa kanya, sinasabihan na siya na, tumahimik ka, hindi ka maririnig ng Panginoon, tumahimik ka. Mas lalo pa niyang nilakasan, Panginoon, maawa po kayo sa akin. At dumating ang araw na pinakinggan siya ng Diyos at narinig siya ng Diyos. Sinabi ng Diyos, ng Panginoon sa kanya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabi ni Bartimeus, yung isang bulag, Panginoon, gusto ko pong makakita. Sinabi ng Panginoong Yesus, sa pamamagitan ng pananampalataya, ipagkakaloob ang iyong kahilingan. So, ibinagkaloob ng Panginoong Yesus ang kanyang kagalingan dahil sa pananampalatayang nakita ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, hindi lang dapat alam natin ang kaharian ng Diyos. Hindi lang dapat alam din natin ang Biblia, kundi dapat lagi tayong mayroong pananampalataya para matanggap natin ang mga pangako ng Diyos. Ngayon, pag-aaralan natin ang isa pa na napakahalagang bagay para matanggap natin ang mga pangako ng Diyos. Ito ay ang oras na itinakda ng Diyos sa bawat tao o sa bawat pangyayari. Una, kaharian ng Diyos. Pangalawa, natatanggap ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pangatlo, natatanggap
ang mga pangako ng Diyos sa oras na ipinagkaloob ito. Yung on time. Babasahin po natin sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 11. Ang sabi po doon, may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. Mga kapatid, lahat ng gawain dito sa mundo may oras. Lahat yun may oras. Ang bawat tao binigyan ng oras. May oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan. May oras ng pagtatanim at may oras ng pag-aani. May oras ng pagpatay at may oras ng pagpapagaling. May oras ng pagsira at may oras ng pagpapatayo. May oras ng pagluha at may oras ng pagtawa. May oras ng pagluluksa at may oras ng pagdiriwang. May oras ng pagkakalat ng bato at may oras ng pagtitipon nito. May oras ng pagsasama-sama at may oras ng paghihiwalay. May oras ng paghahanap at may oras ng paghinto ng paghahanap. May oras ng pagtatago at may oras ng pagtatapon. May oras ng pagpunit at may oras ng pagtahi. May oras ng pagtahimik at may oras ng pagsasalita. May oras ng pagmamahal at may oras ng pagkagalit. May oras ng digmaan at may oras ng kapayapaan. Kung ang mga oras na ito ay itinakda na ng Diyos, ano ngayon ang kabuluhan ng pagsisikap ng tao? Nakita ko ang mga gawaing itinakda ng Diyos para sa tao at lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na mangyayari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap, pero hindi talaga natin maunawaan ang ginagawa niya mula noong simula hanggang wakas. Mga kapatid, tinuturo ng Biblia na ang lahat ng bagay may oras. At kung tayo ay lalaban sa oras na itinakda ng Diyos, walang kabuluhan ang pagsisikap natin. Kinakailangan alam natin anong panahon ito ng Diyos, anong oras ito ng Diyos. Halimbawa, sa panahong ito, talamak ang korupsyon, talamak ang kasamaan, talamak ang ginagawa ng kaaway, ng dyablo. Ngayon, Pastor, paano yun? Hindi na ba ako gagawa ng mabuti dahil oras ito ng kasamaan? Mga kapatid, sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos, ito ay oras ng kasamaan para sa kanila. Pero tayong mga anak ng Diyos, ito ay oras ng paghihiwalay ng mga taong may kasamaan at may taong may kabutihan. Makikita sa panahon ng kasamaan ang mga taong may tunay na kabutihan sa kanilang puso. Hinihiwalay nito kung ano ang masama at ano ang mabuti. May oras sa bawat panahon at ang Diyos ay hindi nalilito sa lahat ng bagay dahil nagtakda siya ng oras sa bawat araw, sa bawat panahon dahil ang Diyos ay organisado. Pag sinabing organisado, naka-order, naka-organize. Kasi pag ang isang persona o isang tao ay magulo, bara-bara, kung saan naiwan, kunyari may gamit, hindi na niya mahanap dahil hindi siya organisado. Nalilito na siya ngayon kung saan niya nailagay. Pero ang Diyos, mga kapatid, dahil siya ay organisadong Diyos at maingat, nagtakda siya ng oras. At dahil sa pagtakda ng oras na yon, walang pangako ang Diyos na hindi nakaligtaan. Ibig sabihin, wala siyang pangakong nakalimutan. Lahat ng pangako, ayun ay ipinagkaloob sa oras na yon, sa araw na yon. Mga kapatid, tinuturo sa atin ng Diyos na tayo ay sumunod sa oras. Sa oras na itinakda niya. Sa Biblia na binabanggit doon sa unang miracle ni Jesus sa wedding at Cana, yung kanyang
ano yung unang miracle niya? Yung tubig naging alak. So sa isang kasalan, hindi mawawala ang isang inumin, isang alak, dahil yun ay representative na parang kasiyahan. Pero yung alak noon po, mga kapatid, ay walang halong alkohol. Ito ay purong katas ng ubas. Ang magulang ni Jesus, napansin niya na wala nang inuming alak. Wala na. Kaya sinabi niya sa kanyang anak, sa Panginoong Jesus, wala nang alak, wala na silang iinumin, naubos na. Pero anong sagot ni Jesus sa kanyang ina, sa kanyang magulang? Ginang, ang oras ko ay hindi pa dumadating. So mga kapatid, tinuturo sa atin ng Biblia na wag nating pangunahan ang Diyos. Wag nating pangunahan ang gagawin ng Diyos sa ating buhay. Maaaring hindi natin makita sa ngayon kung ano ang kanyang ginagawa. Pero laging may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Tinitingnan ng Diyos kung ano ang magiging reaksyon natin habang nag-aantay tayo sa pagpapalang igagawad niya sa atin. Importante sa Diyos ang ating reaksyon. Importante sa Diyos ang ating paghihintay. Dahil sinasabi ng Biblia na kinakailangan nating mag-antay sa Panginoon. Sabi sa Awit chapter 27 verse 40, sinabi doon na we will wait for the Lord. Na kinakailangan antayin natin ang kilos ng Panginoon. Sa panahon ngayon, mga kapatid, sa sistema ng mundo, ang tao ay nagmamadali. Napansin niyo po ba yun? Laging nagmamadali. At kung hindi ka, kumbaga, lahat nagmamadali, lahat may ginagawa, lahat may kilos. Excuse me po. Tulad na lang sa mga driver. Di ba traffic? Busina ng busina. Pag nakat, nagagalit. Wala nang pasensya, wala nang lahat nagmamadali. Yan po ay kilos ng sistema ng dyablo na kinakailangan instant lahat. Kinakailangan nagmamadali. Kinakailangan ang aking mga hinihingi sa Panginoon, ora mismo dapat ibigay ng Diyos. Mga kapatid, delikado yung ganong kaisipan na tayo lahat ay instant, lahat ay nagmamadali. Na wala na tayong pag-aantay sa Panginoon. Dahil pag ang tao ay nagmamadali, gagawa siya ng isang bagay na kung saan pagsisisihan niya sa huli. Tulad na lamang na isang kasal. Kung ang isang magnobyo ay nagmamadali na sila ay magsama, pero walang preparasyon, walang paghahanda, walang paghahandang emosyonal, walang paghahandang sa pananalapi, walang pagpapala ng magulang, ibig sabihin, walang basbas ng magulang na sige, okay na kayo, at hindi nakapagtapos sa pag-aaral, at nagmadali sila sa buhay may asawa dahil gusto nila yung kasiyahang maibibigay sa kanila. Dumating ang panahon, nagpakasal ang dalawang magnobyo o nobya. Dadating ang panahon sa kanila na aanihin nila yung bunga ng kanilang pagmamadali. Dahil wala sa tamang panahon at wala sa tamang oras yung ginawa nilang bagay na iyon. Lahat ng bagay na ating itinanim o ginawa, mayroon itong bunga sa susunod na ating mga gagawin. So kinakailangan na antayin natin na tayo'y maging handa. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo mga kapatid, kayo ba'y nakahanda sa pagpapala ng Diyos? Kayo ba'y napagkakatiwalaan sa maliit na bagay? Dahil sinasabi ng Biblia, pagpapalain ko kayo. Sabi ng Diyos yan, pagpapalain ko kayo para kayo ay maging pagpapala sa ibang mga tao. Ngayon, ang tanong dito mga kapatid, gaano ka kahanda pag dumating ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo? Ito ba ay pag dumating ang pagpapala ng Diyos sa iyo ay aangkinin mo na, kakamkamin mo na? Nasaan na yung binagpala ka ng Diyos para maging pagpapala ng iba? Kinakailangan mapag-aralan natin na tayo ay maging matapat sa maliit na bagay at pag dumating ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay, maging pagpapala tayo sa iba. Mga kapatid, importante na tayo'y nag-aantay sa Diyos at hindi lagi tayong nagmamadali.
Tulad ng mga Bible character, yung mga sundalo ng Panginoong nung una, sila Gideon, sila King Jehoshaphat, mga hari po ito ng Israel. Bago sila sumugod sa kalaban ng Israel, sumasanggunit sila sa Panginoon. Nananalangin sila, Panginoon, lulusubin ba namin ito? Gagirahin ba namin ito? Nag-aantay sila ng instruction mula sa Diyos. Ngayon, pag yun ay ginawa nila, nagtatagumpay sila. Pero kapag hindi sila sumunod sa Panginoon, natatalo sila. Lagi nating tandaan mga kapatid, may oras ang lahat ng bagay. Lahat may oras. Hindi natin pwedeng baliin yung oras na yon. May oras ng pagpapala, may oras ng kagalingan, may oras ng paglaya sa kahirapan, may oras ang lahat ng bagay. At habang tayo at hindi pa dumadating yung inaasahan natin sa Panginoon, yung pangako niya, ihanda natin ang ating mga puso habang wala pa yung bagay na iyon. Lagi natin titingnan na may pangako ang Diyos sa atin. May pangako ang Diyos sa atin. Ngayon, habang wala pang pangako ng Diyos, ihanda natin ang sarili natin pag dumating ang araw na igawad ng Diyos ang pangako niya sa ating buhay. Amen po ba? Sabi po ng Ecclesiastes chapter 8, verse 5 to 6, ang mga taong sumusunod daw po sa Diyos ay nalalaman nila ang tamang pamamaraan at tamang oras ng pag-aantay. Ibig po sabihin ay alam nila ang kilos ng Panginoon. Alam nila yung pamamaraan ng Diyos. Dahil sila handa talagang sumunod sa Panginoon. Yung mga disobedient, yung mga hindi masunurin na tao, nagkakaproblema sila. Lalo na sa oras, walang time management dahil ayaw talaga nilang sumunod. Pero ang mga taong may pusong masunurin, nagiging organize ang lahat ng bagay dahil sumusunod siya sa Panginoon. Marami tayong mga mga desisyon sa ating buhay. At yung ating kalagayan sa kasalukuyan ngayon ay bunga ng ating mga desisyon nung nakaraan. Kung ano ang status natin ngayon, ito ay bunga ng ating mga desisyon sa nakaraan. Pero mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Habang may buhay tayo at mayroong oportunidad na mabago ang ating buhay, tutulungan tayo ng Diyos. Ang Diyos ay may plano sa buhay ng bawat isa sa atin. May plano siya sa lahat ng tao. May plano siya sa lahat ng kanyang nilikha. Kinakailangan lamang na lagi tayong nakipagniig o meron tayong relasyon sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? So, lagi nating tatandaan na ang lahat ng bagay ay may oras at lahat ng bagay ay may panahon. May panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan. So, anong paghahanda ang gagawin natin kung mayroong panahon ng pagsilang at ano ang ihahanda natin kung mayroong paparating ang ating kamatayan? So, may paghahanda. May panahon ng pagkagalit at may panahon ng pag-ibig, pagmamahal. So, hindi masama na maggalit kung ang paggalit ay tama. Kasi ang galit po mga kapatid ay isang pagtawag na, "Huy! Gising, ganyan. Uy, umayos ka." So, ganoon po mga kapatid ang galit. Ibig sabihin, may mga emosyon tayo. Pwede tayong magalit nang hindi tayo nagkakasala. Dahil ang Panginoong Hesus ay nagalit din. Nung ang kanyang templo ay winasak ng mga tao, ginawang tindahan, ginawang palitan ng mga pera ng magnanakaw. Naggalit siya, pinagtataob niya yung mga lamesa doon at pinalayas ang mga magnanakaw, mga taong sumisira sa bahay panalanginan ng Diyos. Okay? So yun po mga kapatid. Hello, meron pa bang mic? Wala na? Okay. So, bago tayo magtapos sa ating pag-aaral, lagi tandaan po natin, ang pangako ng Diyos, una, nagsisimula
sa ating puso. Kung gaano kahanda yung ating puso sa pagtanggap sa pagpapala ng Diyos. Lagi nating tingnan na ang matatanggap natin pagpapala kung tayo ay nasa kaharian ng Diyos at yung sistema ng Diyos ay yung umiiral sa ating puso. Pangalawa, pananampalataya. Tayo po'y nagkakaroon ng pananampalataya pag tayo ay laging nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya lagi tayo magbasa ng Bible. Kasi ito ay salita ng Diyos. Ito ay salita ng Diyos na kung saan dito tayo nagkakaroon ng kalaliman sa pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Pangatlo, mga kapatid, matatanggap natin ang pangako ng Diyos kapag nasa oras na ng Panginoon yung pangako niya. Kagalingan, pagpapala, paglaya sa anumang uri ng bisyo o uri ng paghihirap, may oras. Hindi pwedeng baliin ng Diyos yung kanyang itinakdang oras. Kaya lagi tayong susunod sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Amen po? Amen. May natutunan po kayo ngayong hapon. Ayan.